Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading. Time na sa general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it. Hindi. Tignan natin ngayon kung anong gabay, mga aral sa buhay at love connections ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, ang nais ninyong ipabatid sa amin. Spirit guys, send me messages. Queen of Wands, Page of Cups, Ten of Pentacles, Two of Wands, Five of Cups, King of Pentacles, Eight of Cups, Seven of Pentacles, Seven of Swords. Papatay isa. Bottom of the deck, Queen of Pentacles. Seven of Swords. Betrayal, lies, cheating. So, maaring ito yung nangyari sa inyo ng person mo. Nangyari sa'yo with your person na so much cheating, lying sa'yo. Meron pa ditong Eight of Cups, maaring umalis yung person mo, iniwan ka, nilisan ka ng person mo. Or pwedeng iba, ghosting, or iba totally, iniwan ka na sobrang, yung nandun yung sobrang hirap sa kalagayan ninyo. Tapos ikaw, parang hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo, pero wala. Inalisan ka pa rin. Maaring pinagpalit ka sa iba kasi so much cheating dito eh. Ikaw ito, punong-puno ng hinagpis, punong-puno ng sakit ang naramdaman mo. Noon nang iniwan ka ng person na yun, kahit sabi mo, hello, ilang beses ka na nga niloko, 'di ba? Pero ang hirap pa rin sa'yo pakawalan yung taong yun. Pero siya naman, wala, totally iniwan ka na. Maaring pinagpalit ka na sa iba. Lumipas sa mga panahon pero hindi agad-agad eh. Kasi sobrang hindi ka maka-move forward. At ang hirap sa'yo para i-let go. Gumagawa ka ng iba't ibang mga paraan para mapabalik siya sa buhay mo. Dahil bakit pa parang lokong-loko ka dito sa taong to niloloko ka nga niya. 'Di ba? Parang kahit ilang beses ka na niya sinaktan, hindi ka pa rin makawala sa kanya. Sobra, no? Bakit kaya ganun minsan? Sabihin kasi mahal mo yung taong yun, pero may pagmamahal pa ba siya sa'yo? So nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo because you keep allowing that person to hurt you. Diba? Pero siguro maaring natauhan ka pag lipas ng panahon, lalo na yung person na yun, hindi naman bumabalik sa'yo. Two of Wands, gusto mo na lang mag-explore, gusto mo mag-travel, gusto mo makalimot sa nakaraan. At maaring yan yung ginawa mo. You keep on traveling, you keep on exploring things in your life, hanggang darating sa'yo ang bagong pag-ibig. Page of Cups. This is a new person. Love. At that person,
Maaring siya si King of Pentacles, someone who's stable. Sabihin natin, may kaya ito, mayaman ito, stable na financially. Sobra siyang attracted sa'yo. At siya rin yung taong tutulong sa'yo at bibigyan ka ng isang maalwal at isang, sabihin natin, maunlad na pamumuhay. Siya yung someone na tutulungan ka for you to achieve your goals and dreams in life. Siya yung someone na tutulungan ka at pakamamahalin ka at magkakaroon kayo ng isang maunlad na pamumuhay. Tingnan natin kung ano naman nangyari doon sa person mo na to. Keep on cheating on you. Spirit, kayo send me messages. Ano naman nangyari sa kanyang person? Naniloko siya. Person na niloko siya. Pinahirapan siya. Death. So, hindi namatay yung person nyo na yun, no? Hindi po. In death, dito ibig sabihin, pagbabago. Magandang pagbabago. Transformation. Two of Swords. Lovers. The World. Judgment. Star. Naku, mahihirapan ka ngayon dito. Mahihirapan ka sa sitwasyon na to. Bakit? Kasi itong person mo na to, paglipas ng panahon, ang laki ng pagbabago sa kanya. Kasi nandito yung judgment. Ang dami na nitong aral sa buhay na naranasan, yung paghihirap. Siguro kinarma na siya. Kaya ngayon, nagkaroon siya ng malaking pagbabago sa sarili niya. Kumbaga, nagbalik loob siya kay God, o nandiyan na siya yung talagang naranasan niya yung matinding karma o hirap, kaya naman nagkaroon na siya ng matinding pagbabago sa buhay niya. Yung pagbabago na magandang pagbabago. Lahat ng mga kalokohan niya before, iwinaksina niya lahat yon at nagbagong buhay na siya. Maaring ng ibang bansa nga rin ang taong ito. Noong ng ibang bansa siya, nagsumikap na, nilayuan na lahat ng mga bisyo o kung ano pa mang kung sino-sino man yung naging connection niya at nagpakalayo-layo. Ito naman yung naging direction niya, no? Nag-lead sa kanya into the right direction. Ngayon, etong taong to gustong bumalik sa'yo. Lovers. Ito ngayon ang energy mo. Two of Swords. Undecided ka ngayon. Diba? Kung babalikan mo pa tong taong to at lalong-lalo na nalaman mo yung malaking pagbabago sa kanya or mag-i-stay ka dito sa taong to na tumulong sa'yo sa mga panahong bagsak ka. Diba? Kaya ganun minsan mapaglaro ang tadhana no? Kung nasaan na dun ka na sa someone who truly cares for you, okay ka na, di ba? Naka-move forward ka na, okay ka na, biglang babalik naman tong taong to at magpapahayag ng kanyang damdamin, hihingi ng patawad, at magpapakita ng tunay na pagbabago. Ang hirap para sa'yo kasi, for sure, maaring manumbalik yung feelings mo sa taong to kasi nandito yung lovers. Kumbaga, itong person mo ngayon, na tumulong sa'yo para umahon, malaki ang utang na loob mo dyan, pero pagdating sa feelings, mas nananaig sa'yo yung nandun pa rin yung may feelings ka pa rin dun sa nakaraan kahit na nasaktan ka ng taong yun. Ang hirap, no? Nasa sa'yo yan kasi dito undecided ka eh. You just have to pray and pray and pray so that you can have the right decision in your life.
Especially kung ganito yung sitwasyon mo. Doon ka ba mag-i-stay sa isang taong tinulungan ka at napaunlad ang pamumuhay mo? Tinulungan ka sa mga panahong bagsak ka? O dito ka sa isang taong nagnanais na bumalik sa buhay mo at nagpapakita ng tunay na magandang pagbabago at pagsisisi sa mga nagawa sa'yo? Sa taong mas minahal mo o dito sa isang taong nagustuhan mo na rin na sa pinakita sa'yong pagmamalasakit? So, iiwan ko sa inyo ang katanungan na yan. So, for whatever decision ang nasa sa inyo, kung nandiyan kayo sa sitwasyon na yan or kung mangyayari sa inyo yan, you just have to ask guidance from up above. Okay, tignan pa natin iba pang mga mensahe. Wait, don't rush into it. Allow nature to take its course. Wait daw. Maghintay daw. Ano ba yung kailangan na paghihintay na yan? Don't rush daw into things. Ibig sabihin siguro, yung iniwan kong question sa inyo, yung sa decision na yon, hindi mo kailangan i-rush kung ano yung decision mo. You have to wait, don't rush, and allow nature to take its course. No, malalaman mo rin naman yan sa huli kung ano yung dapat mong gawin. Iwasan mo na ba tong taong to at hindi ka na babalik sa kanya pa at mag-i-stay ka doon? Or babalikan mo tong taong to, masasaktan naman yung isa. Hirap, no? Kahit ano pa man yung decision mo, merong isang taong masasaktan at merong isang taong sobrang maliligayahan dahil siya yung pinili mo. So this is just between choosing what you know is best for you. At kung ano man yun, just ask guidance from up above. Okay? Magtiwala ka lang din. Nagabayan ka para sa pagpili ng tamang tao sa buhay mo. Ganun pa man, maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.